Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Systematic Theology. At nasa lesson na po tayo ng Christology. Okay, so what is Christology? Christology is the study of the person, nature, and work of Jesus Christ. It answers questions like, who is Jesus? Is Jesus fully God, fully man? Why did Jesus came to earth? What did his death, resurrection accomplish? And the word of Christology ay nanggaling sa salitang Christos, meaning Christ or Messiah, and Logos, yung logi, no? L-O-G-Y. Ang meaning naman nito is study or teaching. Okay? So what is the core lesson in Christology? The deity of Christ, Jesus, Jesus as God. So pag-aaralan natin yan base sa kung sino nga ba si Jesus Christ, anong ang pagkatao niya, ano ang nature niya, and the humanity of Jesus Christ. Bakit siya nagkatawang tao? Siya ba ay tao lang at hindi siya Diyos? Or siya ay Diyos at tao at the same time? So lahat po yan ay pag-aaralan po natin sa araw na ito. Okay, let's go to who Jesus is. Yan. Tignan natin ang mga iba't ibang names ni Jesus Christ. The names and titles of Christ. So, when we say Christ, again, Christi or Messiah, or matatawag natin siyang ating God. Okay, so, unahin muna natin yung name na Jesus. Kasi di ba, Jesus Christ. So, tingnan muna natin ano itong ibig sabihin ng Jesus. In Matthew chapter 1 verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So pag sinabi natin Jesus, ibig sabihin, siya yung isisilang na sanggol para sa kaligtasan ng marami. So sa Greek word or sa Greek form ng Jesus ay Jesus siya. Pero pagdating sa Hebrew word, siya naman ay Joshua. So, Jehovah or Savior, Jesus means Savior. So, marami kasing mga translation na ginagamit. Like for example, kung gusto mong gamitin yung Jesus, salitang Griego po yan. Pero kung gagamit ka ng Hebreo na salita or Hebrew word, ang gagamitin mo is Joshua. Okay? Na ang ibig sabihin ay Jehovah. O, kita niyo po yun ha. Joshua, Jehovah, pareho lang pala din ang meaning. Nung napag-aralan natin doon sa theology proper, sinabi natin doon na yung Jehovah is si God the Father. So pagdating naman dito sa New Testament, sa panahon na ni Jesus Christ, yung Joshua, Jehovah, Savior, iisa lang ang meaning niyan. Anong meaning? Jesus. Diba? So the word Jesus is found in the Gospel 612 times. So, makikita natin at mababasa natin. When we say Gospels, ito yon Matthew, Mark, Luke, and John. So, mababasa natin doon or makikita natin doon ang name na Jesus, 612 times ito na binanggit doon. In the remainder of the New Testament, it is 71 times. So, sa iba pang mga books sa New Testament, 71 times naman na binanggit yung name ni Jesus. Yung name itself na Jesus. Okay? So the word Christ alone is found 56 times in the Gospels and 256 times in the rest of the New Testament. Yung Christ naman, 56, no, na makikita natin ito sa New Testament, sa Gospel mismo, doon sa Matthew, Mark, Luke, and John. Pero sa the rest of the New Testament, mababasa natin ito 256 times. So the name Jesus is more prominent before his death, burial, and resurrection, while Christ is more prominent after. So, kalimitan, ginagamit ang word na Jesus Christ compared sa Christ. Kasi yung Jesus ay before ng kanyang death, burial, and resurrection, while Christ is more prominent after ng kanyang resurrection pa. So, kung mapapansin ninyo, more on bakit mas maraming binanggit na Christ after ng resurrection niya. Yung wala na siya dito sa mundo, as in, nag-resurrect na siya. Mapapansin ninyo, Christ na kung tukuyin siya ng mga apostles, hindi na Jesus.
So, personal name, the name of humiliation and suffering. Ang Jesus name, ito ay ibig sabihin din na humiliation and suffering. Kaya pala, no, mapapansin ninyo, yung word na Jesus o yung ginamit na name na Jesus ay bago yung kanyang death, burial, and resurrection. Kasi, isa-suffer niya pa lahat ito eh. But after ng tagumpay, ng victory, Christ na ang tinaguri sa kanya. Kaya, para sa kanila, napaka-sacred pagka tinawag na Jesus. Okay? So, punta natin yung name na Christ. Christ, ginamit ito sa Matthew chapter 1 verse 16 and John chapter 1 verse 41. Tingnan lang po natin John chapter 1 verse 16. Ano po ang sabi doon? At pagkatapos na sila'y maging biyag sa Babylonia hanggang sa ipinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azur, Zadok, Akiam, Elihud, Eleazar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus ang tinawag na Kristo. So, Jesus or Christ, ano man yung pagkatawag mo dyan, pareho lang. Ang tinutukoy pa din doon is si Lord Jesus Christ na Messiah or the Savior. So the name is the Anointed One or Messiah. So ang ibig pala sabihin ng Christ, kung doon sa Jesus ay Savior, sa Christ naman is Messiah. This is the official title of the Son of God. Christ the Anointed. Sinabi yan sa Acts chapter 3 verse 22 to 23. He is even called priest. So si Jesus Christ, hindi lang siya prophet, kundi tinawag din siyang priest sa Hebrew chapter 4 verse 14. Tingnan lang po natin kung paano tinawag si Jesus Christ na propeta. Acts chapter 3 verse 23. Kapagkat sinabi ni Moses, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo na isang propetang katulad ko. So sino ang nagsasalita dito? Si Pedro. Sa Acts chapter 3, wala pa po si Paul dyan. Although some of the writings in Acts, si Pablo na po ang sumulat. Pero dito, si Peter pa ang nagsasalita. Anong sabi ni Pedro? Sapagkat sinabi ni Moses, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo na isang propeta katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. So, si Jesus or si Christ, tinawag din siyang prophet. No? Now, tingnan natin itong Hebrew chapter 4 verse 14. Tinawag naman siya as priest. Okay? Ang dami yung katawagan, hindi lang iisa, hindi lang dalawa. Hindi lang Jesus, hindi lang Christ, kundi tinawag din siya as propeta, tinawag din siyang pari. Kaya nga magpakatatag kayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. When we say pinakapunong pari, siya yung high priest na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nakita niyo po yon? So, hindi lamang siya tinawag na prophet, tinawag din siyang priest. At last, tinawag siya, yung salitang Kristo kung sino yung tinutukoy ng Kristo nasa Kristo pa lang po tayo. Okay, so tinawag din siya as king. Sabi doon, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang sanggol na lalaki at siya ay pangangalanan mong Jesus. So, dito mapapansin natin na yung lahi ni Jesus Christ na pinanggalingan ay lahi po kay Haring David. Dahil ang kanyang magulang ay si Jose. Nakalahi naman ni Haring David. Okay, puntahan po natin ito. Messiah. So, si Jesus ay tinawag din na Messiah. John chapter 1 verse 41. So, basahin po nga natin to. John chapter 4 verse 25. So, tinitignan po natin kung gaano katotoo yung si Jesus Christ, Ay, kasi marami kasing mga turo na sinasabing hindi siya Diyos, hindi siya nasa lahi ni Haring David, o hindi siya hari, hindi rin siya matatawag na priest. Yung iba sinasabi propeta siya, yung iba naman sinasabi anak siya ng tao lang, hindi siya anak ng Diyos. So, tingnan natin, isa-isahin natin itong mga links niya. Okay, John chapter 4 verse 25, Sinabi ng babae na nalaman ko kung darating ang Mesiyas, ang tinawag na Kristo. Pagdating niya, siya ay magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. So dito naman sa John chapter 4 verse 25, sinabi na si Jesus Christ ay ang Messiah na tinawag ding Kristo. Tingnan nyo.
So, hindi lamang siya tinawag na Jesus Christ, prophet, priest, king, tinawag din siyang Messiah. Ibig sabihin, tagapagligtas. So, in Hebrew word, the same meaning as Christ or anointed one. So, ang Christ ay hindi lamang siya Messiah, kundi siya rin po ay anointed one. Next, puntahan natin itong the Lord. Luke chapter 23 verse 42. Sige, basahin po natin ito. Ayan, ang sabi po, at sinabi pa rin to, si Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Nakita niyo po yon, yung sinabi ng lalaki na nakasama niya doon sa krus, di ba? Tatlo yon, sila pinako. Sabi ng isang lalaki doon, alalahanin mo ako kapag naghari ka. So, ibig sabihin, yung Lord na meaning ay pagsasabi na siya po ay pinaka-pinuno ng lahat. Lord, Lord of Lords. Diba? Hari ng mga hari. At ang ibig po sabihin nito sa salitang Griego ay Kyrios, na ibig sabihin Lord, God, Master. And at ito po ay title ng isang deity. When we say deity, God and with authority. Kaya nga pagka sinabi mong Lord, siya ang nasusunod sa buhay mo. No? Pag sinabi mong Lord Jesus, ibig sabihin, hindi ikaw ang nasusunod. Kapag sinabi mong Lord Jesus, dapat siya ang nasusunod sa buhay. So if we declare Him as Lord, then we recognize Him as the one who owns us, the one who determines our walk of life, the one who only has the right to us and everything we possess. Yan po ang ibig sabihin ng Lord. Now, puntahan natin yung other name niya pa. Ito naman magkadugtong na, Jesus Christ. Combination of personal and official titles. Emphasis on first word, once humbled, now exalted. In Hebrew chapter 13 verse 8, tignan nga po natin kung sinabi sa Hebrew 13:8. Kung sino si Yeso Cristo, so nakita niyo po yung ginamit na name niya, Yeso Cristo. Hindi lang siya tinawag na Jesus sa ibang mga aklat, hindi lang din siya tinawag na Cristo sa ibang aklat, hindi din siya tinawag lang na prophet or priest or high priest, no? Hindi lang siya tinawag na king. Hindi lang siya tinawag na Messiah, hindi lang siya tinawag na Lord. Ano pa pagkatawag sa kanya? Jesus Christ. Pag sinabing Jesus Christ, matindi-tindi na ito. 'Di ba? God na at the same time Messiah pa, the chosen one. Okay? So, ano pa? The Lord Jesus Christ. Ito, grabe na ito, no? Meron ng Jesus Christ, meron pang Lord. Ito ang pinakamatindi talaga sa lahat. Yung tawagin siyang ganyan. Ibig sabihin, napaka-extreme na, di ba? Kung sa English yan, napaka-redundant na. When we say redundant, doble-doble na kung paano siya din-describe. Okay, so basahin natin Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon. Pero niyo yun, Panginoong Heso Kristo, Lord Jesus Christ. Pinagkaloob niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, ang daming niyang ang daming name na ginamit sa kanya. Meron pa. I am, a title depicting Christ's eternal existence. So, saan natin yan makikita? Sa Exodus chapter 3 verse 13 and John chapter 8 verse 58 and John chapter 18 verse 6. So, tignan nga po muna natin itong Old Testament. Kasi baka mamaya sabihin ng marami, puro naman kasi New Testament yung sinasabi mo, Pastora. Sige, para makontento tayong lahat, puntahan natin yung Old Testament at nang makita natin, no, na even in the Old Testament, binanggit na si Lord Jesus Christ. Okay, so Exodus chapter 3 verse 13. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano pa ang sasabihin ko kung itatanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? At sinabi niya yung karugtong niyan, I am who I am. Okay? Ano pa? The Son of God. Ito dapat nating puntahan. Kasi marami nga nagsasabi, hindi siya anak ng Diyos. Sige, basahin po natin itong Luke chapter 1 verse 32. Yan, no? Luke 1:32, at siya'y na magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Pero yun yung ginamit dito na salita, anak ng kataas-taasang Diyos. Sino yung tinutukoy dito? Si Jesus Christ. 32 to 33. At siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggang katapusan. So nakita niyo po yon? Grabe yung binigay na
title ng Ama sa kanya. Anak siya ng kataas-taasan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ibang religion na tao lang siya or anak lang siya ng tao. Binanggit po dito sa Luke chapter 1:32, anak po siya ng Diyos Ama, kataas-taasang Diyos, na binanggit din naman dito na siya din po ay anak ni David. Kasi ama niya si David. Ibig sabihin, hindi man niya tatay si Haring David. Ang ibig lang po sabihin nito, pinanggalingang lahi. Okay? Kasi ganun ka ang Bible yung matalinghaga magsalita. Okay. So, title of personal glory and deity ang ibig sabihin ng Son of God. Ibig sabihin, si Jesus Christ ay hindi lang siya anak talaga ng tao. Bagamat ang nagsilang sa kanya ay tao, siya ay matuturing pa din Diyos. Lord Jesus is the Son of God. Christian is a son of God. Jesus is the only begotten Son of God. And mababasa natin yan sa John chapter 3 verse 16. To claim to be the Son of God, para daw ma-claim mo na ikaw ay anak ng Diyos, kinakailangan meron kang equality with God in nature or essence. So para matawag na anak ka ng Diyos, kailangan ikaw ay Diyos din. Tama? Kaya nga, si Jesus Christ, hindi pwedeng sabihin na anak lang siya ng tao per se. Kasi, sabi dito, para matawag kang Son of God, kinakailangan equal ang iyong pagka-Diyos sa Ama. The Son of Man. Tignan naman natin, tinawag din si Jesus as Son of Man. So in Matthew chapter 8 verse 20, tignan po natin. So kanina, pinakita sa atin na tinawag si Jesus Christ as anak ng kataas-taasan Diyos. Ngayon naman, tinawag siya anak ng tao. So ibig sabihin si Jesus Christ, aside from siya ay Diyos, siya din po ay 100% tao. Saan po yan? Matthew chapter 8 verse 20. Ngunit sa bagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lang matulugan o mapagpahingahan ang anak. So, pag si Jesus Christ ang nagsasalita, binabanggit niya, anak siya ng tao. Diba? Pero may mga pagkakataon na binabanggit din ni Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos. At siya at ang Diyos ay iisa. Mapapag-aralan po natin yan sa mga susunod na panahon. Okay? So, next po. So, sa Bible, makikita natin to 80 times. Christ referred to himself as the Son of Man. Nakita niyo po? Lagi ang nagbabanggit niyan si Jesus Christ. Especially kapag sinasabi na ito ay patungkol doon sa prophecy na may isang bababa or may isang ipapanganak mula sa hari or sa lahi ni David na siya ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. So, nire-refer lagi ni Jesus Christ ang kanyang sarili as anak ng tao. Kasi kung hindi niya sasabihin yun, mawawalan silbi yung propesiya na siya po ay anak ng isang tao, ng Virgin Mary, at nasa lahi ni Haring David. Mawawalan sa isa yung propesiya niyo. So para magkaroon ng pagsasakatuparan or para ma-fulfill or para ma-confirm yung mga nasabing propesiya patungkol sa kanya, kinakailangan niyang banggitin ang mga pangalan ko that he is the Son of God. Next, whereas the title Son of God identifies Jesus with God and emphasizes his deity, the title Son of Man identifies Jesus with man and emphasizes his humanity. So, si Jesus Christ, hindi lamang siya anak ng Diyos, anak din siya ng tao. Kaya nga, the Son of God became the Son of Man so that we, the sons of man, might become sons of God. Nakita niyo po ang dahilan? Bakit kailangan siyang tawaging Son of Man? Kasi hindi siya matatawag na, hindi tayo pwedeng matawag na anak ng Diyos or hindi tayo ituturing na anak ng Diyos. Kasi naituring lang tayong anak ng Diyos noong si Jesus Christ ay sa katawang tao na yun. At dahil lahat tayo ay pinag-isa na kay Jesus Christ, so tayo po ay co-heir. When we say co-heir, tagapagmana na ng Ama sa langit kagaya ni Jesus Christ. Kaya kung hindi magiging or hindi tatawagin si Jesus Christ na anak ng tao, sabi ko nga kanina, mawawalang silbi yung lahat ng prophecy na maliligtas tayo ng Diyos. Kasi ito ay
gaganapin lamang or magaganap lamang, magkakaroon lamang ng sakatuparan kapag ang isang anak ng Diyos na naging anak ng tao ay magkaroon ng katuparan. Okay? So, next, puntahan natin. Tinawag din siyang son of Abraham. Basahin nga po natin itong Matthew chapter 1 verse 1 at nang sa ganun makita natin bakit naman ganito din ang pagkatawag sa kanya. So, ito po sinabi itong talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni Haring David, na mula naman sa lahi ni Abraham. So, nakita niyo po yon kung sino ang pinaka forefathers nila, walang iba kundi si Abraham. Gaya ng fulfillment ng propesiya na magmumula kay Abraham, ang isisilang na anak ng tao na magliligtas sa buong mundo at tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Biruin niyo po yun, ano? Kung hindi siya nagsakatawang tao, hindi natin siya makakapiling. Mabuti na lang, nagsakatawang tao siya. Okay? So, being called the son of Abraham, Christ fulfilled the promise made to Abraham that through his seed, okay, all the nation of the earth will be blessed. So, lahat tayo na bless. Amen? Hindi lamang ang bayang Israel, kundi lahat tayo ay na bless. Sa paanong paraan? Nagkaroon po tayo ng eternal life at kaligtasan. Without Christ, hindi po tayo matatawag na anak din ng Diyos. Hindi rin po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi rin po natin makakasama ang Ama sa langit. Amen? Kaya lang natin na i-experience yung mga blessing na yan, it's because of Jesus. Now, let's look for Galatians chapter 3, verse 6. At ito po ang sinabi. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos na matuwid. So, kaya tayo naging matuwid dahil yun kay Jesus Christ. Kaya tayo naging anak ng Diyos dahil yun kay Jesus Christ. Bakit natin mamanahin ang eternal life? It's because of Jesus Christ. So, lahat yan dahil kay Jesus Christ. Also, tinawag din siya ng Son of David at mababasa natin yun sa Mark chapter 10 verse 47. Nabasa na rin naman yun natin kanina sa Matthew at sa Luke, no? Na tinawag siya na anak ni David. Bakit? Dahil siya po ay galing sa lahi ni Haring David. At ayan po yung mga verses. So, napakaraming yan. Basahin nyo na lang po. Ano pa? The Son of the Highest. Tinawag din siyang the Son of the Highest. Yung kataas-taasan, anak ng Diyos. At ano pa? Second man. Tinawag din siyang pangalawang tao. Basahin nga po natin dito. Pastor, bakit po siya tinawag na pangalawang tao? Okay, tingnan po natin itong 1 Corinthians chapter 15 verse 4. Basahin po natin. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. So, ibig sabihin, yung first man, which is Adam, galing siya sa alabok. But, it is different from Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay galing sa langit. Yun ang malaking pagkakaiba nila. Kasi si Adam is purely flesh, while Jesus is the spirit of God. Okay? So, he is also called the last Adam at makikita natin yun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Bakit siya tinawag na last Adam, Pastora? Kasi wala nang iba pa na ilalagay ang Diyos na susunod pang lahi ng tao. Maliban sa lahi ng first man, which is Adam, at yung second man, which is Jesus Christ. Tayo yung kabilang sa pangalawang lahi ng Adam, which is si Jesus Christ. Kasi muli tayong binuhay sa pamamagitan ni Jesus Christ. And that is the reason why hanggang pangalawa na lang. Kung meron pang pangatlo, I doubt na hindi na yan galing sa Lord. Kasi tinapos na eh. Di ba? Nung sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Tapos na. Wala nang susunod pa na ibang lahi na pasusulputin ang Diyos Ama. In-stop na ito kay Jesus Christ. And we are the second resurrected man. At makikita natin yon kapag si Jesus Christ ay nag-glorified na. Because this body will no longer be the body of Adam, lahi ni Adam. Itong katawan na ito, pagdating ng time ng Resurrection Day, okay, yung time na kung saan naharap na tayo lahat sa Ama,
at bibigyan na tayo ng glorified body. So that's the time na tayo po ay matatawag ng second man, lahi ng second man. Kasi nag-resurrected na rin ang body na ito. We are no longer in the body of the first Adam, which is galing sa alabok. Tayo ay glorified body na. When we say glorified body, spirit ng Lord na ang nananahan sa ating buhay pagdating natin sa ito. Okay, doon po sa second Jerusalem. All right. Now, let's go to the word. Si Jesus Christ ay tinawag ding salita. Kaya sabi ng salita, at ang salita ay nagkatawang tao. Si Jesus din yan. He is also called Emmanuel. Natatandaan niyo po yung sabi ng mga anghel. He will be called Emmanuel, meaning God is with us. He is also a Savior. Nasa Luke chapter 2 verse 11. And he is also called Rabbi. So, nung time na, especially sa John chapter 3, ibig sabihin po ng Rabbi is teacher. When we say teacher or Rabbi, ibig sabihin na nagtapos ka ng rabbinic studies or pag-aaral ng Book of Law. At kapag nakatapos ka ng pag-aaral na yan, tsaka katatawaging Rabbi kasi tapos ka na ng rabbinic law. At para matawag kang Rabbi, ibig sabihin tagapagturo ka ng law. Kaya si Jesus Christ, teachers of law siya kasi nakapagtapos siya. Alright? Nag-aral siya, 12 years old pa lang siya, nandun na siya sa templo at inaral niya. Diyos siya pero nag-aral siya. Tapos tayo, na hindi naman Diyos. Tamad na tamad mag-aral ng salita ng Lord. Tingnan niyo po si Jesus Christ, at the age of 12 years old, dinala na siya sa templo para doon mamalagi at mag-aral ng salita ng Diyos. Kailan siya nawala sa rabbinic school? Noong time na 35 years old na siya. At the age of 35 years old, tsaka pa lang siya nangaral ng salita ng Lord. Kung 12 years old pa lang, so 12, magkano yun? Magkano tuloy? So 12 plus 12 plus 10 years, that is 22. No? Plus 10 years, 32. So 23 years siya na nandoon sa loob ng templo nag-aaral ng salita ng Lord. Tapos tayo, isang buwan pa lang, ayaw na mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi pa tayo Diyos niyan. Diba? Si Jesus Christ, tingnan nyo nagtapos siya ng pag-aaral sa rabbinic school ng 23 years na natili siya doon sa templo para mag-aral ng salita ng Diyos. At hindi po siya nagsalita na ano ba to, nakakatamad naman mag-aral. Pero tayo, ng mga tao lang, tayo pa yung nagsasalita ng gano'n. Diba? Napaka-unfair yun sa Diyos natin. Amen? Okay. So, master, tinawag din siyang master, meaning instructor or tagapagturo ng salita ng Diyos. He is also called the Alpha and Omega. Saan natin makikita yan? Revelation chapter 1 verse 17. It means the beginning and the end. Okay? So, tingnan niyo po yun si Lord Jesus Christ. Kung ang God the Father, napakarami niyang pangalan. Napakarami niyang nature. Same thing with Jesus. Bakit? Kasi God siya Bukod sa God siya, anak pa siya ng tao. Kaya, sa sobrang dami niyan, meron pa nga yan ayan He is called the way, the truth, and the life. He is also called the branch and the vine. He is also called cornerstone, messenger, morning star, prophet, rock of offense, bread, water, shepherd, light, the only begotten Son, the Lord of glory, wonderful counselor, the mighty God, the Prince of Peace, great high priest, the door, the stone, the redeemer. So, ang dami-dami niyang pangalan. Tama? Dito muna tayo. Kasi, napakadaming oras na. So, nakita niyo po yon, as simple as this. Kung ang Diyos natin, kung siya ay anak lang talaga siya ng tao, at ang pangalan niya is Jesus, ganun lang siya tatawagin. Tama? Kasi tao lang siya Parang ikaw ba? Parang ako, o Eva. Ang tunay kong pangalan is Evangeline. Diba? Pero pwede akong tawagin as Eva. Pwede sigurong gano'n. Dalawa lang ang katawagan mo. Or pwede na natin tatluhin. Kasi sometimes, sinasabi din nila akong putot. Yung maliit pa ako, ang tawag nila putot. Bakit putot ang tawag nila sa akin? Kasi maliit na bata. Pwedeng hanggang 4. May taguri tayo na pangalan. Pero si Lord hindi mabilang
Sa dami nito, 18, ito pa lang, 18 na eh. So, balikan pa natin yung mga iba. Di ba? Umabot siya ng letter T. So, ibig sabihin, konti na lang, magle-letter Z na. So, ang dami-dami niyang pangalan. Compare sa pangalan ng tao na pwedeng itaguri sa kanya. Umabot pala siya sa U, oh. U. Tapos meron pa, ito sa B. 18 to. 18 plus A hanggang U. Ang dami niya, no? Napakaraming pangalan. Wala pa dyan yung priest, high priest, di ba? Wala pa dyan yung sinabi siyang propeta, etc., etc. Isa lang po ang ibig sabihin niya. Our God is not only human, but He is also God. And He deserves the highest praises and glory. Huwag po nating basta-basta lang binabanggit. Kaya nga sabi ng batas ng Diyos, do not use the name of the Lord in vain. Huwag nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturang bagay. Kung tutusin mga kapatid, huwag nating gamitin na pangalan ng ating mga anak. Magkakaroon man kayo ng mga anak, huwag niyo pong gamitin yung name na Jesus kasi hindi sila karapat-dapat. Tandaan po natin, ang name na Jesus ay Jehovah or Savior. Hindi naman tagapagligtas ang mga anak natin, no? Para ikabit natin yung pangalan. Gamitin po natin yan. Alam niyo, nung maliit pa ako, sabi ng lola ko, pagka natatakot daw ako, kasi yung bahay po ng lola ko, dadaan ka po sa pilapil ng sa pilapil. When you say pilapil, taniman ng palay. Ang lawak mo nung taniman ng palay ng lola ko. Kaya bago ka makarating, halos 1 kilometro yata ang lalakarin mo. At kapag gabi na, nakakatakot na po magdaan doon. Kasi bakit iba-iba na yung maririnig mo eh. Merong tuko, may mga ganon. O kaya makakarinig ka ng shh, shh, shh. O kaya may maririnig ka ng no, mga chirping. At dahil napakalawak ng lugar, talaga ang maririnig mo lang is kung ano yung boses, no, na napakahina sa lugar na yun. Kagaya nga ng chirping, kagaya ng shh, shh, yung mga ganun ng mga ahas, etc., etc. Ngayon, sabi ng lola ko, every time na dadaan ka dito sa Pilapil, ano ang babanggitin mong pangalan? Sabi niya, in Jesus' name. In Jesus' name. Yun lang daw ang sabihin ko, in Jesus' name. Kaya pagka naglalakad ako, hanggang makarating ako doon sa bahay ng lola ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kasi yung name na Jesus, marami pong kahulugan yan. Mga binanggit natin. Tapos lalagyan mo pa ng in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Grabe na, no? Doble-doble na yun. Tapos dadagdagan mo, the Lord Jesus Christ. Sobra-sobra na talagang pagbibigay ng respeto yun. Mataas na pagtaguri sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung kayo po ay nagdi-declare ng mga promises, nagdi-declare po kayo ng mga blessings sa buhay nyo, sabihin nyo lang lagi, in the name of the Lord Jesus Christ. Alam nyo, magkakaroon po ng sakatuparan ang lahat ng bagay. If you mention the Lord Jesus Christ sa lahat ng mga hinihiling mong panalangin. Kaya nga, di ba, every time na magpipray tayo, ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo, may Panginoon na tayo, may Jesucristo pa, may Jesus pa. Diba? Sana itong maikling lesson na ito ay magdulot sa inyo ng malalim na kaalaman. So, dyan pa lang po tayo. Ilang pages po ito? Ito po ay 59 pages. So, ibig sabihin, mahaba-haba pa ang ating pag-aaralan patungkol sa Christology. Marami pa po tayong pag-aaralan. Inuna lang po natin yung mga names na binanggit dito upang nasa ganun, anuman yung mga susunod na pag-aaralan natin. No? Halimbawa, yung i-debunk. When we say debunk, paano natin i-debate yung ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, sa mga pangalan ni Jesus Christ, sa mga religion na nag-claim na si Jesus Christ is only human at hindi siya Diyos. Or he is not one of the three persona. Meron mga ganong katuruan na si Jesus Christ daw ay yung gagawin yung Father God, so hindi nila ina-acknowledge yung Trinity. So lahat po yan, iisa-isahin po natin sa mga susunod na panahon. So tayo po ay manalangin na po. Let me just